tinatanong din ng CAAP kung ano ang intensyon. Bakit? At kung ito ba ay may coordination na doon sa state na kung sakali man ay plano nilang ipa-register yung aircraft pagka natapos ng ma-register dito. Meron din pong mga situation na ang mga nagpapadiregister ng aircraft ay yung mga talagang wala nang economic value, yung mga scrap na at saka yung mga idodonate sa mga museum o sa mga education purposes. Dito po sa sa mga involved na 3 eroplano, ang pakiwari po namin ay may intention nga na ibenta dahil napakagandang eroplano ng mga ito. Ang intention ay mawala lang sa regulatory powers ng CAAP at malaya na nilang magawa kung ano man ang gusto nila, kung ibenta man o ano pa. So ito po yung mga process at mga requirements Manong Ted. Opo. So, General po, yung dalawang kasing Agosta na helicopter, ito yung pinakamahal sa kanilang air assets na ito yung pinakamodelo, kumbaga, ano po, General? Pati yung Gulfstream, ano? Tama po. Yung mga bagong eroplano ito at mga talagang mga mamahalin. Opo. Sa listahan ng kanilang mga air assets, ito yung mga pinakamahal at modelo. Kaya sana nga, gusto nilang i-dispose, obviously. So, kumbaga, kapag ikaw magbebenta sa abroad, hihingian ka noong bibili, kung saan mo ipaparehistro yan, hihingian ka ng dokumentong ito na clearance, kumbaga, sa local sa ating CAAP. Ano po? Tama po yun. Hihingin ng recipient country yung deregistration certificate na manggagaling sa CAAP. Pag wala po silang maipakitang deregistration certificate na galing sa CAAP, hindi po nila maire-register yung eroplanong yon sa ibang bansa. Opo. Lalabas na colorum, kumbaga, ano po, General, no? Tama po. Meron, kung sakasakali ho ba, meron ba hong pananagutan ang sinumang individual sa labas ng bansa, ano po, na bibili ng mga gantong eroplano o helicopter ng walang karampatang dokumento gaya po nitong deregistration? Sa ating po bang panuntunan, would you know, General? Meron po dahil ayon ho sa panuntunan ng International Civil Aviation Organization, ito ang sinusunod ng mga Civil Aviation Authority ng 193 countries. Ang registration po ng eroplano ay dapat sa isang nationality lang. Hindi pwedeng magdoble ang registration ng eroplano sa dalawang bansa. Kaya, pero pwede pong i-transfer ang registration ng eroplano. Ngayon, kung hindi naman na-deregister dito sa Pilipinas, talagang hindi pwedeng ma-register sa ibang bansa dahil nga ang nakasaad sa ICAO, International Civil Aviation Organization issuances, isang nationality lang dapat ang mini-maintain ng eroplano. Ayun, opo. General, kapag ho ba maglabas na ng actual freeze order ang AMLAC sa air assets na ito, pwede na bang, ano ang disposisyon po ng CAAP dito po sa 3 air assets po na nasa labas ng Pilipinas? Unang-una po, ang pwede namin gawin ay makipag-coordinate sa Civil Aviation Authority ng mga bansa kung nasaan itong mga eroplano. Ipapahiwatig natin sa Civil Aviation Authority ng Singapore o Malaysia na meron ng freeze order ang gobyerno natin at hihingi tayo ng tulong na i-implement kung ano man ang recovery procedures ng gobyerno po natin. So meaning, abisuhan lang po yung mga CAAP counterpart ninyo sa Singapore at saka sa Malaysia na meron na pong official na freeze order dito yung Anti-Money Laundering Council para lang po tulungan tayo na mapangalagaan yung mga assets na ito na hindi makalipad. Ganun po ba yon, General? Tama po. Pwede nating hilingin na
extension ng implementation ng freeze order ng bansa natin ay isa katuparan din ng Civil Aviation Authority ng concerned countries. Opo. Pwede bang gawin ng CAAP na mag-deploy kayo ng inyong mga piloto para sakyan yung mga assets na yan ibalik sa Pilipinas? Is that within your authority? Pwede pong gumawa ng arrangement ang CAAP. Pwede naman pong under supervision ng CAAP yung paglipad ng mga eroplanong ito. At siyempre kasama ang iba't ibang government agencies na magiging involved doon sa recovery. O pwedeng sabihan yung may-ari, yung nakarehistro, na iuwi nyo yan sa Pilipinas at sasamahan kayo ng mga CAAP personnel para masiguro lang na talagang uuwi kayo sa Pilipinas. Ganun po. Pwede po, pwede po. Sa katunayan po, yung oversight jurisdiction ng CAAP sa mga eroplanong ito ay yung annual airworthiness inspection. Binabantayan po kasi ng CAAP every year, tinicheck kung ano yung mga kondisyon ng mga eroplano para tungkol sa safety and maintenance. Opo. Hindi naman to concerned dun sa recovery, pero this could be used to access itong mga eroplanong nasabi. Opo. May tanong lang po si Zarina. Opo. Lieutenant, si Chapo Anong ito. lieutenant? General siya. Lieutenant General. Opo. Sir, binabanggit niyo po kay Sir Ted, kung maglalabas na ng freeze order ang AMLAC, pwede kayo makipag-ugnayan dito sa mga bansang ito kung paano yung procedure nila sa pagbabalik sa atin nitong mga air assets ni Zaldico. Pero, pwede rin bang ang isang bansa ay tumanggi na makipag-coordinate po sa inyo? Kahit pa dito pa sa Pilipinas naka-register yan? Sa tingin ko po ay hindi sa ngayon tayo ang may jurisdiction sa mga eroplanong ito dahil sa atin pa nakarehistro. Oo. So, at palagay ko ay susunod ang partner countries natin. Alinsunod sa mga patakaran natin tungkol sa pag-regulate ng mga eroplano na nakarehistro sa atin. So malakas po ang chance na maipapabalik pa ito sa Pilipinas kasi may mga balita na matindi daw pong impluwensya nitong si dating Congressman Zaldico sa Malaysia. Sa tingin ko po, kung meron tayong mga hawak na ebidensya at meron tayong mga court orders o utos ng mga kaukulang ahensya para sa recovery, may implement po natin yan. Yung sinasabi niyo po kanina na rules ng CAAP na sinusunod ng 193 countries, kasama po dito yung Singapore at Malaysia. Tama po, tama po. At ayon po sa aming research, pinacheck ko po, the Civil Aviation Authority of other countries, of concerned countries, cannot refuse kung meron tayong freeze order na may papalabas. That's good news. Cannot refuse. Kasi reciprocal yan eh. Sa kanila nangyari, tayo din po ganon, di po ba? Ano po, General? No? Ito po ay ayon sa ating bilateral agreement with the concerned countries, yung Civil Aviation Authority Agreement. Opo. Kaya, kumbaga nga kapag sa kanila nangyari, tayo din po makikipagtulungan. So General, ito pong mga nandito ngayon, bagamat wala pa pong freeze order ang AMLAC, ano po ang tawag sa kanila? Aircraft of interest, ano po ang tawag sa kanila ngayon ng CAAP po dito sa mga ito po binabantayan ng mga tauhan nyo? Ito ay mga closely monitored aircraft. Bawat lipad po nila ay humihingi sila ng mga kaukulang clearances. Kung domestic, meron mga requirements ang na kailangan nilang i-comply kagaya ng mga flight plans. Pag international flight naman, kailangan silang humingi ng exit plan, exit permit sa CAAP, at saka kailangan silang mag-submit ng flight plan na kasama doon yung mga manifesto ng mga pasahero. So, ang ating mga airports naman ay may abiso na bantayan itong mga eroplanong ito. At ipaalam kaagad kung meron mga request
for flights or request for exit permit. Opo. So siguro po kung domestic